Pinag-iingat ng FDA o ng Food and Drug Administration ang publiko sa mga pagkain at inuming kinulayan. Ang ilan kasi sa kanilang sinuri, nagpositibo sa dye o pangkulay na karaniwang ginagamit sa wax at pampakintab ng sapatos. May report si Bernadette Reyes. Paboritong pamatid-uhaw ng maraming Pinoy ang gulaman. Kung may manggang hilaw naman, mawawala ba ang bagoong? Pero nagbabala ang Food and Drugs Administration, mag-ingat sa mga pagkain na tinuming may kulay o kinulayan. Maaari daw kasing may sangkap itong NPC Rhodamine B. Ayon sa FDA, ang NPC Rhodamine B ay isang dye o pangkulay na may sangkap na NPC Sudan na ginagamit naman sa solvents, wax at pampakintab ng sapatos. Ito ay produktong isang aditibo na hindi pinapayagan sa pagkain. It's not approved as a food additive, as a colorant. Sila'y pwedeng magiging panimula sa isang malagim na sakit, kasi cancer is a malagim na sakit. Carcigenosity, it's normally a function of time, pero wag nating antayin na ma-discover na ng doktor na may tumor na dito, tumor na doon. Ayon sa October 21 FDA advisory, nagsagawa sila ng pagsusuri sa 34 na food products sa Metro Manila at Region 7. Sa produktong na-test, 3 ang nagpositibo sa Rhodamine B. Nakita raw ito sa isang brand ng icing candy mula Cebu, red gulaman mula sa Carbon Public Market, at isang brand ng bagoong mula sa isang grocery sa Talisay, Cebu. 5 produkto naman ang kailangan para suriing mabuti dahil nakitaan din ng Sudan dye. Sa ngayon, may mahigit 30 produkto ang sinusuri ng FDA dito sa kanilang food laboratory. At sa sandaling kakitaan na raw ito ng harmful chemicals, agad raw nilang iparerecall ang mga produkto sa mga pamilihan. Sabi naman ng mga nagtitinda ng gulaman at bagoong sa mga palengke, huwag naman silang lahatin. Mula naman daw sa mga lehitimong manufacturer sila kumukuha ng mga paninda. Safe naman po siya. Kasi kung hindi siya safe, hindi sana may bumabalik na customer para magreklamo. Wala naman pong nagkakasakit dyan. Is safe naman po yan. Payo naman ng FDA sa mga mamimili, maging mapanuri. Hanapin daw ang brand name ng produkto na may kumpletong impormasyon sa label. Importante raw makita ang manufacturer, distributor, ingredients at expiration date. Hindi pwedeng bibili ka na alang label. Porket mura, walang label, pwede na. Hindi tayo nag-a-approve ng mga produkto sa merkado walang label. Pag walang label, kulang-kulang ang label, nasa gilid-gilid lang, ambulant vendors, yung talagang wala kang way of tracing, yung traceability ng pagkain, ay wag nang tangkilikin. Bernadette Reyes, GMA News.